MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Anya na ang programa sa radyo nga muhatod kaninyo og eksaktong serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Ang programang sa katawhan mo serbisyo. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Kauban sila si George Manco, Jean Sanjorjo o Eli Sabitsana. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Matag Huwebes, alas 11 hangtod sa alas 11:30 sa buntag, dinhi lamang sa Radyo Natin FM. Okay mga kaigsunan, may buntag na usab kaninyong tanan, labi na gyud ang lungsod sa Naval o sa Timog Probinsya sa Biliran, anti-bisperas karon sa lungsod sa Naval, Oktubre 3, 2024. Kumusta kamong tanan? Hinauton ta nga inyo kaming ubnan nining atong 30 minutos nga programa. Serbisyong totoo para sa tunay na pagbabago with Governor Gerard Roger Espina. Okay, sa ngalan ni Gov. Gerard Roger Espina ug sa atong PIO head Attorney Ed Egano, mangayo na usab kitag katahuran sa atong mga kaigsuonan sa tibok probinsya sa Biliran, kutob sa maabot ining Sibya. Maayong buntag kanatong tanan, hinatut-asundon ninyo ang atong episode karong buntaga. Good morning mga tanan nga nagpaminaw sa atong programa karon. Serbisyo totoo para sa tunay na pagbabago with Gov. Gerald Roger Espina. Hinaot nga ni anasab kamo karon magpaminaw ning among programa. Good morning. Eli Sabitsana po. Okay, atong buksan ang atong mga pag-horoisgutan karong buntaga, Sir Jen. Yes, Sir Eli. atong nakit-an ang mga programa ni Gov. Gerard since nahim pa siyang mayor sa lungsod sa Naval. Kaning pag-assess niya sa mga associations Sir George. Sa panahon sa mayor pa sa lungsod sa Naval, daghan kay isang gi-assess nga mga associations gikan sa transport, farmers, ug uban pa. Ug usa niini Sir George ug Sir Eli, kining Boatmakers Association, Sir George. Mao gini ang usa ning gimugna ni Governor sa Mayor Pasia sa lungsod sa Naval gani sa pagkakaroon na atay mga proyekto no nga ang atong mga boatmakers gyud maoy nagama diini nga mga motorized bangka nga niya karon proyekto ni Congressman Jerry Boy Espina gikan sa Department of Labor and Employment. Pundo ni Congressman gi-download sa provincial government. Yes, ang provincial government mao nag-implement and we are very thankful kay nakahatag na usab kini og livelihood sa atong mga kaigsunan nga mga boatmakers sa Sir George ug Sir Eli. So nagpasalamat gid kayo labi na gid ang atong mga miyembro no sa Boatmakers Association gani. Natay mga 30 ka karpintero karon tungod kay natay proyekto nga 150 ka mga motorized bangka. Ang mga beneficiary ani sa tibok probinsya sa Biliran. So hapit na ongoing ang atong panghimo. Hapit na siguro mga bulan sa Nobyembre tunga-tunga tingali ato na ning mga award ni ato sa yes. Ato mahibawan ang atong ilokbak ngadto si Mayor Pasia. Doon na tayo nahatag usab nga mga bangka nitong nga panahon na. And mao katong pagkamugna sa Boatmakers Association nga sila sa naghimo ni atong primero nato nga pagpanghatag og mga motorized bangka dito sa lungsod dinhi sa atong lungsod sa Naval sa mga fisher folks. Panahon pa to ni Secretary Bilyo. Yes, sa panahon ni Secretary Bilyo sa Department of Labor and Employment. Mao gyud pinakauna natong paghimo natong bangka
pag-organize na to sa bootmakers, di ba? Yes, so. Ah, Gisundan sad kini katong dunay 20 units nga gihatag ang Kapitolyo, gisundan og another 75 units og karon recently dunay 150 units from the funds of our congressman through the Department of Labor and Employment. Ongoing ang himo niini aron paghatag og kanang panginabuhian sa atong mga kaigusunan ng mga fisher folks sa nakalaing-laing lungsod sa biliran. Gawas pa diyan na Sir Jindugang pa diyan ang kayuhan nga nahatag sa ni Governor Gerard sa atong mga bootmakers kay iyag yung ipanghatagan ng hatag sa taog mga Equipment mga tools sa atong mga karpintero. Yes. So pasalamat sa taga-Duli kay sila ilan ning maniobra. Yes. Doon na sa tay another move Sir George ug Sir Eli mo apply ta sa Department of Labor and Employment kung kumpleto na ang mga papel sa bootmakers para sa usa ka group livelihood aron mas equip pagyod ang atong mga bootmakers pag himo og additional nga mga bangka, mga dagko nga bangka ug other mga paraphernalia may connection ang pangisda, Sir George ug Sir Eli. Di ba tutong na kuan sa una nga diha pata sa munisipyo nagpa-training taog fiberglass? Yes, ang bootmakers kanang kahibalo sa ni sila sa paghimo og fiberglass motorized bangka but ang ato yung mga kaigsuonan nga mangingisda mo prefer manggod sila og kanang wooden wooden nga bangka kay mas safety siya kay mulutaw man gyud siya unya mas gaan ang iyang kanang mas lutaw gyud kaayo siya nga pagkaburo bangga matipak-tipak mulutaw gyud siya whereas katong fiberglass Til-til gid siya. Til-til gyud. Nya delikado man og tuwa ka sa laod. Mas delikado sa wala may gunitanan dito sa laod, wa kay kagunitan dito. Pero ang ato lang kuan at least nakahibaw na ang mga bootmakers og unsay option og naay magpahimo og unsay gusto. Hibaw na. Okay. Base sa akong propangutana sa atong mga bootmakers. Depende na sa kliyente kung unsay kuan ilang mga modelo unsay disenyo nga ilang ipahimo makahibaw gid naatay mga kuan mga membro nga kahibaw gid sila bisan mga dagko nga mga sakay. Pohon in case nga ma-realize na nagyod ang atong group livelihood posible mag-display ta og kanang mga local nga mga jet ski mga panglumba nga mga sakayan ug uban pang mga paraphernalia nga may kalabutan ng pagpangisda, panggal ug uban pa aron maka-assess usab kini nga grupo sa atong mga kaigsuonan nga mga ngisda in case nga doon na sila kinahanglanon. So pwede sila magpahimo and other municipalities ug other mga lugar dinhi sa probinsya sa Biliran and outside province of Biliran pwede sila ka-order sa atong Boatmakers Association. Puhon kung makumpleto na ang kung matukod na gyud kining atong group livelihood project. Kay kining group livelihood projects good sa panahon ni Gov Gerard nga mayor hantod karon kuan gyud ni siya og about sa mga associations, pagtabang sa mga associations. Gusto gyud ni siya kay ang iyag yung tumong og tuyo aron matagan og livelihood atong mga kaigsuonan. Maayo po na nga continuous kay makasulbad po na sa labi na karon mahal ang isda. So inanglan mangita gyud tag paagi nga maka-kwarta gyud ang mga mangingisda. Yes. So mao na karon nga kung daghan ay mananagat bisan og tigag may ragkuha kung daghan nag mananagat matigom gyapon. Daghan gyapon. Mao na karonan. Tumong sa mapasalamat gani sila sa kang congressman, kang governor nga ang mga beneficiary ani makadawat gyud ani kay kuana ni siya kompleto na anay makina ihitimon pala ang sa beneficiary nala natural sila na imuhimo sa katig o
kanang unsa na palatik. Gamit sa pagpangisda. Sila na. Kung atong matanawan na sa atong probinsya sa Biliran, dili lang kaning boat makers ang natabangan ni Gov Gerard. Doon na tayo atong mga women's gitagaan na niya og panginaybuhaan gyapon ang atong mga farmers and ang foggy, ang mga kaigsunan natong mga mag-uuma doon na gyapon mga farmers associations ug uban pang mga grupo gitagaan kini niya og mga livelihood programs aron makasustinir usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga sectors, makatabang sa tagsa-tagsa ka mga sectors. Correct, ang dili ra man pud na sa bootmakers naman tay kuan sa gatong food security na to, training na to sa tilapia sa ingana ni production. Napamang karon. Yes, actually existing pa karon katong atong isda ulam sa bakuran. In fact, ang ato daing kuan atong trainer condolence di ay sa atong trainer si Sir Danny Ridunya nga ni panaw na ni adtong miaging buwan. So ang ato gitong trainer nga original dako gitong natabang sad sa pag-introduce sa tilapia production sa mga kabarangayan, backyard tilapia production gitawag nato og isda ulam sa bakuran. So condolence sa pamilya ni Sir Danny Ridunya sa Karigara. Ni panaw siya ni agi sa miaging buwan. Mo ba? So daghan pa kayo yung mga proyekto ang atong governor karon nga diin motuhop gyud sa panumduman ba sa atong mga kaigsunan nga dili mawala siya dayon, naa gyud siya ang proyekto mapahimoslan gyud lahutay sa atong mga kaigsunan. Yes, aduna sad siya yung mga damgo Sir George ug Sir Eli mahitungod sa kanang murag bansayanan or training center dinhi sa atong probinsya sa Biliran nga iyang gitawag og Polytechnic Institute. Paabotan lang ninyo ang makompleto na tanan ang launching niini nga mao nga proyekto, and this is another kanang brainchild project sa atong batanon nga governor, kining maong training center. Kay pinaagi niini kay ang mga kaigsunan nato nga mga playay og trabaho mas kuanon sila, dawaton sila sa mga establishmento, sa mga business establishments, mga companies in case nga naa sila skills nga naangkon. Kay imong tan-awon ikumpara nimo ang bachelor's degree og ang mga skilled workers, mas pas makatrabaho atong mga skilled workers. Mao na demand karon sa pagkakaroon. Yes. Dili ni kuan Sir Jean kanang parallel program sa TISDA, no? Actually, doon na yapon tayo collaboration with TESDA, with BEPSU, but ang kaning kuan is really for an initiative with Governor Gerard Roger Espina for the province of Biliran nga magkaada kita ato kolingon nga training center di na ta mag-agad in case do na tay gusto nga i-training o in case nga na available funds nga magamit para sa training o sa mga tools and equipments nga ihatag nga to sa mga trainee after sa training. Why not nga ingon pa ni Gov Gerard, we will push through with this project. Ang PLGU gid ani mo ay magpadangan, no? Yes, ang PLGU gyud. So ang usa kini sa kay daghan ng mga proyekto nga within his administration, ang satellite offices, ang Balay Biliranon, ang Garden to Table program sa sa Agriculture, Provincial Agriculture Office, ug uban pa karon ang yan asang gi-focus is ang panginabuhian sa atong mga kaigsoonang Biliranon. Kay usa gyud sa importanteng factor ang panginabuhi, ang livelihood. Kay dili lang ta magsalig more on employment, pero kinahanglan ta og natay self business, natay kaugalingon nga panginabuhian, and it will be realized if in case do natay kanang mag-undergo ta og training, mag-undergo ta og mga pagbansay-bansay ug assistance from the other agencies nga aron magkaada kita livelihood sa tagsa-tagsa nato ka pamilya panimalay.
So mao gyud gyud ang importante pud sa ato dinhi sa probinsya kay daghan gyud ang nagkinahanglan ng mga training. Na actually napoy ihatag ng mga certificate no Sir Jean ano. Yes, actually we will also kanang coordinate with TESDA. Ang uban are dunay TESDA downloaded, ang uban downloaded to the training center nato. Nya ang uban is funded by the provincial government by the Provincial Polytechnic Institute ug after ana mo coordinate sa TESDA for assessment para makakuha gyapon sila NC2 certificates. So nindot kayo ng mga programa no kay gitlantaw man gyud. Dinhi siguro sa probinsya sa Biliran halos tanan nga mga sektor sa atong katilingban wala gihatagan o mga pagtagad. Unsa may mga gikinanglan sa kada grupo, kada asosyasyon, gihatagan gina og pagtagad sa atong mga opisyalis dinhi sa probinsya sa Biliran. Yes, tinod ka na. Tanan sectors murag gibahin-bahin jud ang atong mga programa gikan sa sektor sa kabatanunan, mga katiguangan, kababaihan, sa atong mga PWD, solo parents, ug uban pa, mga farmers nato, fisher folks. Gihatagan yung kinig pagtagad sa atong provincial government ug sa atong congressman aron makatabang sa atong mga kaigsuonang Biliranon. Nga ni hasta ang OFW no tabangan pag yun to. Napagitabang, di ba? Yes, so OFW na agyapon in fact daghan tang mga scholars nga na kanang tabangan ug uban pang mga depressed workers nga kinahanglan tabang nga gusto na uli natabangan kini and they're very accessible na kay naa may office ang OWA diha sa atong provincial capital naa sa Peso office. So in case nga naa ka may problema about sa mga depressed workers, in fact nga atong miaging adlaw nga about atong depressed workers nga kanang murag na naanay gamay problema siyang pangisip, taga-agpangin ni siya Sir George Eli. Gikan siya sa gipauli na siya sa agency. So ang iyang flight is from Riyadh to Oman, then Oman to Manila. Pag-abot sa flight from Oman to Manila, wala siya makasakay ug nabala ka in town atong makigsuon atong ang iyang pamilya nga misugat dito sa airport. Pero gihatagan na kinig pagtagad sa atong kagamhanan sa UWA ug ubang pang mga ahensya and sa agency usab kaganina lang buntag murag nakaabot na sa kanang airport sa Manila ang katong OFW. Daghang kang salamat sa mga ahensya nga nitabang pag-follow up kay nitabang sa tag-follow up ni kay kailan ni nato nga OFW nga taga Agpangi Sir George Oxeli. So gawas ba diyan na natay programa gihatagan sa noong pagtagad ni Governor Gerard Espina ang atong mga senior citizens kay gani kung atong una-unaon wala na gyud modawat o mga insurance company aning atong mga senior citizens kay ang mga insurance company na sila age limit kung mo senior na siguro kan anay dili na gyud na siya pwede sa uban pa nga mga insurance company pero gipangitaan og paagi sa atong batan-on nga governor. So gahinan gyud og pundo sa provincial government para sa insurance sa atong mga senior citizens nga nag-edad 60 kutob 79 mo na coverage sa atong senior citizens insurance. So daghan na kayo ang natabangan nato ani di man ta mo kaingon nga nagpahimulos ani kay tabang ni siya kay lisod ra ba kayo ning mawad-an ta og mahal sa kinabuhi kay kining ingon ani wala ni siya mabudgeti diya sa atong pamilya sanglit dako kayo og ikatabang kini nga programa ni Governor. Yes, ang Apuhan Biliranon program. And iya gyud ang brainchild program sad kay panahon sa siya pagyapon ang mayor sa lungsod sa Naval, iya sad ning una nga gihimo didto iyang gi-insured ang atong mga transport
sector, ang atong mga sikat-sikat drivers, ang atong mga tricycle drivers, and daghan kitang natabangan. Mga fisher folks. Yes, sa fisher folks, sa irrigators, daghan kitang nabayaran ining kuan. Financial. Yes, financial. So, mga kaigsuunan doon na kita'y bisita. Ganina pa ni nato unta gipaabot, pero siguro doon na yung mga kakulian kanang atong i-welcome ang atong bisita karong buntaga. Si Sir June Morales. Good morning, sir. Maayong buntag sa inyong tulo, Tres Mosquiteros. Wa ko mawanting paglaom. Sir, wa ko mawanting paglaom. Abot yun ka. So, good morning, sir. Kumusta? Sa tunuod lang, bago pa ko nakipagkita kay ex-governor. Yes, okay. Meeting kami dito. Di pa na ako maisulti sa inyo kung unsa kay. Pro information pa man. Dili ta magmarites. Ayaw. So, kanang adto ta diretso kay gamay natong oras. Unsay mga kalambuan another sa nag-RDC meeting mo bago lang? So unsay mga kalambuan, Sir June Morales, as a representative of the provincial capital in behalf of our governor? First, you should be very, very proud to our governor is that napasa na natin yung Hall of Justice sa probinsya sa Biliran. So may construction na tayo. At si Congressman Jerry Boy, trinabaho na ito sa Manila. So nung gipollow up na ako, lami kayo kay naanay design, naanay mga materials, naanay lugar nga pagpuntanganan. So imbis nga RTC tulong na ang ato RTC diri og ang 4 pillars of justice na naipaw na diya sila tanan. Asa ang location na, Sir June? Dito sa Larasabal. Ama katong daan nga building. Tinanggal na itong mga daan. I-construct na ng bago nga Hall of Justice for the province of Biliran. Si Governor gihapon na nagkuhan. That is a good news. Good news kay na sa lagi mag-good news pag umabot ko dire. Pero we are very thankful for our congressman and governor, especially the governor and congressman na sila initiative nga nakita para na. Aside from that, Sir June, unsa pay mga mayong balita diha? Ikaduha kay balita nako sa 25 pa to ng Oktubre. Mag-meeting ang mga constructor, NHA, o mga stakeholders sa NEDA tungod kining ato problema sa mga bahay ba? Housing. Way tubig. Housing project. Oo. So, ilan ang asikasuhon. Kung sa maayo, padalion siguro na mga tao nga mosulod diha. O tagaan na po ng tubig. Tinoodo. Actually, na ako nagpuyo sa housing, Sir June. Ang problema gud sa housing, number 1 is tubig. Sa dito sa Villa Caniha na anami tubig, i-assess na sa LGU para moabot lang. Naghimo mig petition sa luwa para mahuman na tong project, water system project. I don't know kung nihatag naman sila endorsement ngadto sa water district nga ipadali ang kanang proyekto. Ug aside from that, kanang ang contractor sa maong project murag wala man ayuha ang mga kanang balay mao nang ang mga tao di sad mo balhin ultimo pultahan mangayo sila sa contractor wala may pultahan kuno. Mao nga sa 25 October mao na ang ilang asikasuhon ng mga contractors gipatawag ng NHA. Wow. Kaya ang NHA man ang magbayad ana. Yes, wow, that's a good news. Maayo na nga balita. At least nga mapuno si na Governor gyapon na nagdusuan na para mawa na ng problema ba. At least mapuno na ang mga kuan, makabalhin na ang mga area. Ang katong mga dili ganahan mo puyo dito, pawibero na lang kay para ihatag sa uban, di ba? Oo, isa usapan na nga ang mga tao nga naadiha sa dangerous zone natin. Labihan na itong Santo Niño, kana kay kada bagyo, mawawa man sila niya. Oh, good. Taga na nga bahay, ibaligya. Balik na po. Wala yung problema. May problema. Pero the number 1 concern yun sa mga pabahay,
kuryente ug tubig. Oo, sa guna. Kay Importante kung sa yun, tubig buka ng mayor, tubig, pero ang problema ang metro ug ang sa kuryente metro po ang problema sa Bupuyo. Pero okay na ang kuryente, ang Okay. kuan lang, ang kana lang sa contractor gyud kay murag tungod siguro sa kadugay sa pag-occupy ang contractor umot unsa nang mga materialis na kayo anang dugay-dugay na mapuy o nang murag ang butasan nakadto ang mga I do not want to say bad words. mga lagi lisod naman nga Lisod kayo. Atong kan. Ino na lang nagwa. Anyway, that's a good news sa 25 if madiscuss na sa joint interagency projects nga mag-asikaso na maayo na. On top of that is NEDA, the NEDA. National Economic Development Council, authority sa Region 8. Yes, kumusta na ang katong sa BEPSO nga sa Well, maritime? ipalo pagyapon, kabalo ka, bago pa lang naaprobahan ni Presidente katong maritime law. Oh, so, siguro, gihulat pa na. May mga bases. Para one of the bases is ito pa na sa kada kolehiyo nga may maritime kung ano ang mga nandyan na importante may balan. So okay pa rin yun, okay pa rin. Sa atong mga fisher folks sa Sir June, unsay mga mayong kaayuhan nga So sa atong fisher folk, maluoy ka sa West Philippine Sea. Sa tinuod la. Pero sige sila, fight gyapon. Fight gyapon. Kay ato man na, di ba, partner? O, Di lang kuhan sa Sir John nga. Dito ko nagdakos man sa farm. Kana, usapon ng problema. Problema. Pero salamat gyapon. Salamat sa tanan gyapong effort. Sa kay inyo, Sir John. mayon ta Sir John kanang BFAR ba tagaan og dako-dakong pundo at least nga makatabang sa sila sa kay kasagaran ng Nadungangan. Yes, sir. karon mas maayo. Before gyud kinahanglan matagan nga Kay natong ang dako-dakong during sa atong mga consultation kanang naay mga convergence sa mga kanang regional directors ang kasagaran ang BFAR murag pirmi lang gyud sila mo reklamo kay ingon na to wa man kun sila pundo ana so siguro mas maayo nga under magyapon sila sa Department of Agriculture, di ba? Oo. Mamanay naka-diferensya kay ang BIPAR is dili pagid siya department. Daily agency Attach. Kuan naman siya sa agriculture. Department of So mao na nga kung unsay budget sa agriculture murag Partihan na lang. kuan na sila. Kaya ako bitaw nang ingon nga unta pero pareha ang treatment ba kay ang ila sa farmers pagkaon ang sa fisher folk suwa so magparis man ni sila may mahatagan og pantay nga pagtagad. Pero sa West Philippines partner ba ang Coast Guard o ang BIPAR? Oo. So na-rest ang BIPAR kay usap po na mo bantay po sa itong mga kadaganan. Malipay na lang ta kay may mga bagong barko nga niabot gipalit ng panahon ni Presidente Marcos. So dili na ta palaog daog diha. Bumba ng tawag tubig. Sige lang. Basta dito makigera kay mo na ingon niya nga we will take it by diplomacy. Yun lang. O say other kanang mga iduso nimo sa RDC nga wala pa maduso nga giplanuhan nimo mga iduso dito in next meetings. Kining airport na to may pera na yan. One of our priority ni Governor is improve kasi tagaan naman ng gamay, no? Fencing na 27 million na na-release for improvement sa Pero ngayon full development na. Wow. Nakalagay na for 2024-25. May mag-solve na diyan ng sinkhole diha. Sinkhole. Oo. Ayun na siguro kay mayroong nakabarang bundok gamay. I-plot na siya. Kay kana god nga kanang airport god usa na sa importante sa economic development sa usa ka lugar kay mas dali man ang iyang mas paspas ang transportation so ang mga investors mas ganahan kay dali na lang kaysa magsakay-sakay kapag van adto sa kuan adto sa kanang pier sa Ormoc or diri sa pier magsakay ka kanang fast craft or barko
Unlike nga musakay kag eroplano dali ra gyud ka maabot sa imong padungan. Tama. Hopefully. Murag kanang apik gyud permi atong panahon. Nagamaw tata kayo pagahisgutan no kay labi na ning abot na si Sir Morales pero tungod lagi kay 30 minutos na natong panahon so Napupos ng fishing. Tagaan na tog gayon tagaan na to gigayon sa iyang parting statement. Magandang umaga po again sa lahat ng naminaw diri sa Tres Mosquiteros, mga gwapos. Medyo nahuli po ko kay naapoy ko yung meeting. Pasensya na po. Sa sunod nga, Webes ba to? Partner? Yes. Ano ba ngayon? Webes. Webes di ito. Bastil. Tiguang lagi. Ayaw. Sige lang. By next Thursday, I will be coming here whole hour. I'll be there. Thank you, Sir John. Bay na, napupos na tad ang atong 30 minutos nga programa at ang ina lang ang sunod nga episode kining inyong higala sa kanginan. George Mangko moingon kaninyo mayong udto kanatong tanan. Kini si Sir Eli ninyo. Daghang kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Sa sunod Huwebes, magkita-kita na punta. Paminawi lamin ninyo permi. Sa ngalan ni Gov. Gerard Georgio Espina ug sa atong PIO head Atty. Edegano, kini nga alaga Jean Sanoro, manamilit kaninyo hantod sa sunod digayon ug sa magyapong takna og istasyon. Mayong buntag kanatong tanan. Happy Fiesta, Lungsod Zanabal. Okay, Happy happy.